Ano to? Ang baho naman ng pagkaing Asyano na to. Ito ang masarap na luto ng nanay ko. Isang malamig na umaga ng Taglagas sa Seattle, dagsaan ang mga estudyante sa tarangkahan ng Roosevelt High. Sa gitna ng karamihan, namumukod tangi si Tala sa kanyang suot na puting barotsaya, tangan ang mga aklat, at may matatag na pananaw. Mga mausisang tingin, mahihinang tawanan, at maging mga hindi maipintang mukha ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito ininda ni Tala. Sa Pilipinas, lagi siyang nagsusuot ng barotsaya tuwing may mahalagang okasyon sa eskwelahan. At ngayon, kahit nasa Amerika na, nais niyang panatilihin ang kaugaliang iyon, hindi para magpapansin, kundi bilang pag-alala sa kanyang ama. Uy, ang aga naman yata ng Halloween? Pangaasar ni Karen, isang babaeng blonde na may pulang kuko, kasama ang kanyang mga kaibigan. Akala ko eskwelahan to, hindi Asian fashion show. Si Mia, ang kanyang kaibigang Latina, ay bahagyang napakunot noo, ngunit hindi na nakapagsalita pa bago tumunog ang bell at nagmadali na ang lahat. Sa klase ng Advanced English, buong kumpiyansang nagpahayag si Tala, sinipi ang To Kill a Mockingbird at inihambing ito sa isang maikling kwento ni Nick Joaquin. Nagpalitan ng tingin ang ilang estudyante, hindi makapaniwalang ang isang ESL student ay kayang magpahayag ng may ganitong talas. Si Professor O'Malley, na kilalang istrikto, ay marahang tumango bakas sa kanyang mga mata ang paghanga, ngunit ang pananghalian ay isa na namang hamon. Ang baon ni Tala manok adobo, nilagang itlog at atsara ay lihim na binuhusan ng ketchup. May isang papel na nakadikit sa tabi nito na may nakasulat, ang baho. Narinig ang mga bulungan mula sa mga katabing mesa. Ang weird talaga ng babaeng yan, laging nagpapapansin. Tahimik na niligpit ni Tala ang kanyang baunan, hindi umiiyak, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang gabing iyon, sa kanilang maliit na apartment, ang amoy ng sinigang na isda na niluto ng kanyang ina ay bumalot sa kusina. Ang barotsaya, na may amoy pa ng langis ng eucalyptus, ay maingat na nakasabit sa tabi ng bintana. Binuksan ni Tala ang isang kahon na gawa sa kahoy at kinuha ang huling sulat mula sa kanyang ama na nasawi sa isang aksidente habang nasa isang relief operation. Tala, anak, sulat niya. Laging mong ipagmalaki na ikaw ay Pilipino. Hindi kailangang isigaw, sapat nang mamuhay ka ng may dangal at paninindigan sa gitna ng dayuhang bayan. Kinabukasan, muling nagsuot ng barotsaya si Tala pagpasok sa eskwelahan. Sa pagkakataong ito, isa itong puting sutla na ipinadala ng kanyang ina mula sa Pilipinas para sa Cultural Heritage Day ng eskwelahan, isang pagkakataon para sa mga estudyante na ipakita ang kanilang kultura. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang baon na bagoong mula sa kanyang bag, lumapit sa kanya si Madison, ang pinakasikat na babae sa klase, kasama ang dalawang kaibigan. Ano yan? Pagkaing Asyano na mabaho? Nakasimangot na inagaw ni Madison ang baunan. Kasuotan na parang cosplay tapos kumakain ng bagoong. Yan ba ang kultura? Ngumiti si Tala at mahinahong sumagot. Ito ay bagoong. Masarap ang luto ng nanay ko. Ang magalang na sagot ay ikinagulat ni Madison. Sa isang iglap, tinabig niya ang kamay ni Tala, dahilan para tumapon ang sarsa ng bagoong sa puting barotsaya. Oh! Sigaw ng mga nakapaligid. Nanatiling nakatayo si Tala. Nakatitig sa mantsa sa kanyang damit, mahigpit ang hawak sa kanyang kamao. Tatalikod na sana si Madison para magbitiw ng isa pang mapanuyang komento, ngunit biglang, Blag! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Napahawak si Madison sa kanyang tiyan, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Sa kanyang harapan, nakatayo si Tala sa isang perpektong Arnie stance, matalas ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Ilang beses na akong nagtimpi, pero ngayon, sumusobra ka na. Ang mga estudyanteng nakapaligid ay biglang natahimik. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga telepono. Ang mga dating nag-aakalang mahina si Tala ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang tumpak at malinis na sipa, hindi isang padalos-dalos na reaksyon kundi isang galaw na may pagsasanay. Hindi tumakbo si Tala. Pinulot niya ang kanyang baunan, pinagpagan ang dumi sa kanyang manggas at tahimik na naglakad patungo sa gusali ng klase. Sa likuran, napapaatras si Madison habang hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong sakit at kahihiyan.
Kinabukasan, isang video na may pamagat na Asian Girl Kicks Queen Bee in American Schoolyard ang lumabas sa internet. Mahigit 14,000 views sa loob lamang ng ilang oras, kasama ang libu-libong magkakaibang komento. May mga humanga kay Tala, mayroon ding nagsabing masyado siyang marahas. Ngunit isang bagay ang sigurado, wala nang nangahas na maliitin ang babaeng nakasuot ng barot saya. Gayunpaman, pagpasok ni Tala sa klase kinabukasan, may nakita siyang isang papel sa kanyang mesa, nakasulat sa pulang tinta. Magsisisi ka sa ginawa mo sa kanya. Hindi tama ang ginawa mo kahapon, Tala. Ang boses ay nagmula sa likuran niya habang papunta siya sa library. Si G. Jackson, ang kanyang guidance counselor, isang African-American na laging mabait sa kanya mula pa noong unang araw niya. Tinanggal niya ang kanyang salamin, seryoso ang kanyang mukha. Hindi mo ba naiintindihan? Ang ganitong reaksyon ay hindi makakatulong dito. Mas lalo ka lang ihihiwalay. Hindi umimik si Tala, ngunit mahigpit ang kanyang pagkuyom. Naiintindihan niya, sa bansang ito, gusto ng mga tao na ang mga katulad niya ay maging masunurin, magalang at hindi gumagawa ng gulo. Ang pagiging malakas ay tinitingnan bilang pagre-rebelde, ang paglaban ay tinatatakan bilang agresyon. Ang mantsa ng bagoong sa kanyang barot saya ay naroon pa rin. Nawala na ang amoy ngunit ang pakiramdam ng kahihiyan ay nakakapit pa rin. Sa oras ng tanghalian, pumasok si Tala sa kantin. May dala siyang bagong baon, ngunit nang umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa sulok, dalawang babaeng African-American ang mabilis na tumayo at umalis ng walang imik. Nang tumingala siya, puro mausisang tingin at pag-iwas ang kanyang nakita, mayroon pang ilan na ngumingisi. Hindi pa bumabalik si Madison pagkatapos ng insidente, ngunit ang kanyang trono ay naroon pa rin at ang kanyang mga alipores ay tapat pa rin. May chismis na isa ka raw martial arts master mula sa North Korea. May green card ka ba? Baka may magtanong. Narinig ko sa Asia, nag-aaral ng arnis ang mga babae para bugbugin ang asawa nila. Naglalakad si Tala sa pasilyo. Ang bawat bulong ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Hindi siya lumingon. Ngunit nang buksan niya ang kanyang locker, isang maasim na amoy ang sumalubong sa kanya. May nagbuhos ng yogurt na hinaluan ng delatang isda sa loob. Ang lahat ng kanyang mga libro at gamit ay basang-basa at mabaho. Isang papel ang nakadikit sa pinto ng locker. Bumalik ka sa dati mong lugar o umalis ka sa eskwelahang ito. Isang galit ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumigaw o nanipa. Tahimik niyang inayos ang bawat pahina, pinunasan ang bawat dumi. Lumapit si Lucia, isang kaibigang Mexican, at naglabas ng tissue mula sa kanyang bag. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa nila, pero sigurado ka bang gusto mo pang lumaban? Hindi sila basta-basta susuko. Tiningnan ni Tala si Lucia. Sa likod ng mga matang iyon ay katapatan, ngunit mayroon ding takot. Isang takot na napaka-Amerikano. Takot na mapansin. Takot na kamuhian, takot na mawala sa isang ligtas na posisyon. Hindi ako lumalaban para manalo, ayoko lang yumuko pa. Nang gabing iyon, pag-uwi sa kanilang maliit na apartment sa isang lugar na may maraming Pilipino, sumulat si Tala sa kanyang talaarawan. Kung ang pagiging malakas ay dahilan para kamuhian nila ako, at least, mayroon pa akong respeto sa sarili. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, lumala pa ang mga bagay. Isang anonymous na email ang ipinadala sa administrasyon ng eskwelahan. Ang estudyanteng Pilipino na iyon ay may problema sa pag-iisip na nakit na dati ng kapwa estudyante. Dapat suriin ang kanyang katayuan bago pa may masamang mangyari. Ang puting barot saya, malinis na at plansado, ay nakasabit pa rin sa isang sulok ng kanyang aparador. Tuwing umaga sa harap ng salamin, tinitingnan niya ito na parang tinitingnan ang isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, hindi dahil gusto niyang ipagyabang ang tradisyon, kundi dahil namimiss niya ang kanyang ina. Sa lugar na iyon na may mga Pilipino, kung saan ang amoy ng adobo at ang salitang Tagalog ay naghahalo sa malamig na hangin, pakiramdam ni Tala ay nakakahinga siya pagkatapos ng isang buong araw na pagtitiis. Tinanong siya ng may-ari ng isang panaderya kung kumain na ba siya. Isang tiyuhin sa palengke ang tumawag sa kanya, "Ineng, may sariwang kangkong ngayon." Dito lang niya naramdaman na hindi siya iba. Ngunit sa eskwelahan, pagkatapos ng anonymous na email, mas naging mahirap ang lahat.
ipinatawag siya sa opisina ng principal. Si G. Howard, isang puting lalaki na nasa edad 50, ay malamig at istrikto. Sa kanyang mesa ay isang makapal na folder kasama ang isang kopya ng video mula sa CCTV noong araw na sinipa niya si Madison. Magkakaroon ng isang disciplinary hearing sa susunod na linggo, sabi niya. Maaari kang magdala ng abogado o isang kinatawan mula sa International Student Office kung kailangan mo. Walang nagtanong kay Tala kung ano ang nararamdaman niya, walang nagtanong kung bakit siya ganoon kumilos. Ang nakita lang ng lahat ay ang sipa, hindi ang mga luhang palihim niyang pinupunasan sa tuwing siya'y iniinsulto. Palihim na inabutan ni Lucia si Tala ng isang papel sa klase. Alam kong hindi ka mali, pero kung magsusuot ka pa rin ng barot saya sa araw ng hearing, mas lalala lang ang sitwasyon. Dapat magsuot ka na, parang isang Amerikano, wag mo silang inisin. Nang gabing iyon, nakatayo si Tala sa harap ng kanyang aparador. Kinuha niya ang barot saya, hinaplos ang mga tahi na idinagdag ng kanyang ina para magkasya ito sa kanya. Ang mukha ng kanyang ina ay lumitaw sa kanyang isipan, ang mga matang puno ng pagmamalaki noong isinuot niya ito sa kanyang unang paglipad patungong Amerika. Inilagay niya ang damit sa isang maleta, hindi dahil sumusuko na siya, kundi dahil alam niyang darating ang tamang panahon at lugar para isuot ito. Makalipas ang 2 araw, sa oras ng tanghalian, nakita ni Tala ang isang grupo ng mga estudyante na nagkukumpulan sa gitna ng quad. Isang pamilyar na boses ang narinig niya, malamig at mapagmataas. Huwag mong isipin na dahil sa isang sipa, bayani ka na, dayuhan. Bumalik na si Madison. May hawak siyang isang placard na may nakasulat, "This is a school, not a dojo." Sa tabi niya ay 2 lalaking estudyante, sina Jackson at Aaron, na nagla-livestream sa Instagram. Lumingon si Lucia kay Tala, nanlalaki ang mga mata sa takot, ngunit hindi umimik si Tala. Naglakad siya papalapit, dahan-dahan, hindi nagbabago ang kanyang tingin. "Sige, magsalita ka pa," sabi ni Tala. Kalmado ang kanyang boses. "Sabihin mo lahat ng iniisip mo tungkol sa akin, dito mismo sa harapan ko." Natigilan si Madison. Hindi niya inaasahan na lalapit si Tala. Hindi nakasuot ng barotsaya, hindi naninipa. Isang Pilipinang nakatayo sa gitna ng isang Amerikanong eskwelahan, kaharap ang mga taong minsang nang insulto sa kanya. "Bukas," sabi ni Tala, "haharapin ko ang disciplinary committee at ang buong eskwelahan at hindi ako hihingi ng tawad." Ang quad ng eskwelahan ay puno ng mga banderitas at bulaklak. Ang taunang cultural festival ay ginaganap sa pagtatapos ng linggo, kung saan ang bawat estudyante ay maaaring magpakita ng isang bagay mula sa kanilang bayan. Ang booth ng Mexico ay puno ng kulay, ang sulok ng Korea ay may mga nagniningning na hanbok at ang lugar ng Japan ay puno ng mga taong nakapila para sa libreng takoyaki. Ang booth ng Pilipinas ay walang laman. Walang nag-sign up, walang naniniwalang may maglalakas loob na kumatawan. Ngunit ng umagang iyon, nang tumugtog ang isang katutubong himig sa gitna ng quad, lahat ng mata ay napunta sa entablado. Isang babae ang umakyat, payat, mahaba ang itim na buhok, nakasuot ng simpleng tsinelas at isang napakaputing barot saya. Ang barot saya ay wala ng mantsa. Ngayon, ito ay isang simbolo ng kapangyarihan. Tumayo siya sa gitna ng sinag ng araw, hawak ang mikropono at nagsimulang magkwento. "Ang pangalan ko ay Tala Reyes. Galing ako sa Pilipinas. Marahil, hindi nyo pa naririnig ang tungkol sa bansa ko maliban sa mga aralin sa kasaysayan kung saan tinawag itong isang digmaan. Ngunit para sa akin, ang Pilipinas ay kung saan tinuruan ako ng aking ina na magtahi, kung saan ikinuwento sa akin ng aking lola ang mga alamat ni Maria Makiling, kung saan natutunan kong huwag yumuko sa harap ng pangiinsulto." Natahimik ang buong quad. Sa unang hilera ng mga upuan, palihim na inilabas ni Vice Principal Ramirez ang kanyang telepono para mag-record. Isa siyang Asian American na lumipat dito noong 1980s at nanahimik sa kaso ni Tala dahil sa takot na akusahan ng pagkiling. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi na ito tungkol sa isang estudyante lamang. Nagpatuloy si Tala, "Hindi ako tumugon gamit ang aking kamao. Tumugon ako dahil matagal na akong nanahimik. Nang siraan ninyo ang aking damit, hindi dahil galit kayo sa barot saya, kundi dahil gusto ninyo ng dahilan para maliitin ako.
Ngunit ang respeto ay hindi nagmumula sa kung ano ang suot ko. Nagmumula ito sa kung paano ako tumayo at nagsalita sa wikang Ingles mula sa aking puso na hindi ako karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Isang palakpak ang narinig, sinundan ng isa pa, mas malakas, mas sunod-sunod. Si Jackson, ang lalaking nag-video kay Madison, ay nagla-livestream muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang caption niya ay, "The strongest Filipina in our school." Nakatayo si Madison sa likod ng entablado, hindi makagalaw. Inaasahan niyang magkakaroon ng isang hearing para parusahan si Tala. Ngunit ngayon, binago ng komite ng eskwelahan ang paksa ng pagpupulong mula sa violent behavior patungong cultural exchange and anti-discrimination. Isang kahanga-hangang pagbabago. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Tala mula sa entablado. Tumakbo si Lucia at niyakap siya. "Baliw ka, pero ang galing mo." Ngumiti si Tala, basa ng pawis ang kanyang noo, ngunit mas nagniningning ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang nasa tamang lugar ang kanyang barot saya sa gitna ng mga tingin ng paggalang, hindi na pangumutya, at sa karamihan, isang lalaki ang tahimik na tumango, si Principal Howard. Naglakad siya palayo nang walang sinasabi, ngunit hawak niya ang isang papel mula sa pulong na puro guhit na. Nang gabing iyon, nakatanggap si Tala ng isang email mula sa administrasyon. Ang disciplinary hearing ay kinansela. Sa halip, inaanyayahan ka naming kumatawan sa eskwelahan sa proyektong Young Voices, One World na itinataguyod ng Rockefeller Foundation. Akala ng lahat ay tapos na. Normal na pumasok si Tala. Wala ng mga mapanuring tingin, wala ng mga bulungan. Inanyayahan pa siyang magsalita sa klase ng Intercultural Communication ni Professor Elkins na kilalang napaka-istrikto sa mga international students. Nagbiro si Lucia. "Sikat ka na, Tala. Kailangan ko na yatang magpa-autograph." Ngunit hindi ngumiti si Tala. Mayroon siyang pakiramdam na hindi pa tapos. Nanahimik si Madison, isang mapanganib na katahimikan. Hindi siya nagsalita, hindi humingi ng tawad, hindi nag-react pagkatapos ng festival, maliban sa isang malabong Instagram story. Some people are born victims, others just play it too well. At pagkatapos, noong Martes, pagpasok ni Tala sa kanyang unang klase, nakita niyang may sulat ang kanyang mesa. Puro ka lang drama, at sa ilalim nito ay isang guhit ng isang barot saya na pinutol sa gitna. Hinigpitan ni Tala ang hawak sa kanyang bag. Tahimik na umupo, ngunit may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na USB ang nakasiksik sa kanyang desk. Dahil sa kuryosidad, isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Isang video ang lumabas. Siya habang nagsasanay ng arnis sa likod bahay ni Lucia, kinunan ng palihim mula sa itaas. Ang anggulo ng kamera ay sadyang nagbibigay diin sa kanyang mga sipa na may kasamang caption. Estudyanteng ito ay dating nanakit ng kapwa-estudyante gamit ang mapanganib na martial arts. Nakababahalang pag-uugali. Isang anonymous na email ang ipinadala sa buong komite ng eskwelahan. Paksa, Dangerous Student Behavior Needs Review. Natigilan si Tala. Walang nakakaalam na mayroong ganoong video. Sino ang kumuha nito? At bakit? Nagalit si Lucia. Hindi natin pwedeng palampasin to. Ang dumi nilang maglaro. Umiling si Tala. Ayokong maging isang taong lumalaban gamit ang dahas. Gusto kong maintindihan nila. Pero sa pagkakataong ito, kailangan nating gawin sa ibang paraan. Kinabukasan, sa isang biglaang pagpupulong ng komite, pumasok si Tala sa silid, dala ang kanyang laptop, walang abogado, walang kinatawan. Ipinakita niya ang video, ang mismong ipinadala ng anonymous. Ngunit pagkatapos noon, sinundan niya ito ng isa pang video. Isang kuha mula sa security camera ng bahay ni Lucia, mas malawak ang anggulo, kumpleto ang oras, na nagpapakitang nagsasanay lang siya at walang anumang pananakit na naganap. Ito ang ebidensya na kinunan ako ng palihim at ang video ay pinutol para siraan ako. Natahimik ang silid. Isang matandang propesor ang umubo. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Nanahimik si Tala ng ilang segundo at sumagot. Wala akong direktang ebidensya, pero ang nagpadala ng video na ito ay kasama rin sa video noong sinira ang aking barot saya at hindi pa siya humihingi ng tawad. Tumayo si Lucia,
at naglagay ng isang litrato sa mesa. Si Madison, tumatawa sa orihinal na video ng pananakit. Wala nang nagsalita. Makalipas ang 2 araw, sinuspinde si Madison ng 2 linggo dahil sa unethical behavior. Hindi dahil sa insidente ng barot saya, kundi dahil sa sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon at palihim na pagvideo sa kapwa estudyante. Ang huling kalaban ay nagpakita na. At si Tala, habang tahimik na inaayos ang kanyang mga gamit para umalis sa silid pulungan, ay may napagtanto. Para igalang, hindi sapat na magsalita lang, kailangan ding manatiling mahinahon kahit sa gitna ng galit. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nang medyo humupa na ang lahat, nakatanggap si Tala ng isang email mula kay GNeng Reyes, ang tagapamahala ng Multicultural Student Center ng eskwelahan. May oras ka bang dumaan sa opisina ko ngayong weekend? May gustong kumausap sa'yo. Sabado, bahagyang umuulan ng nyebe sa labas. Itinulak ni Tala ang pinto at pumasok sa isang maliit at mainit na silid. Sa isang sulok ng mesa, may isang florera ng puting bulaklak at 2 tasa ng salabat na umuusok pa. Ang lalaking nakaupo roon ay nasa edad 40, matangkad at payat, may mga puti na ang buhok. Simpleng polo shirt lang ang suot niya, ngunit mayroong pamilyar sa kanyang mga mata. Ngumiti signang, Reyes, ito si G. Daniel Reyes, isang dating estudyante rito, batch 1999. Siya ngayon ang executive director ng isang community education organization sa Boston. Gusto kanyang makilala. Marahang tumango si Daniel kay Tala. Ikaw ang babaeng nakasuot ng barot saya sa cultural festival, hindi ba? Nag-aalangang tumango si Tala. Naging katulad mo rin ako noon. Dito rin sa eskwelahang ito, minsan akong nagtalumpati sa wikang Tagalog para sa isang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pinagtawanan ako ng ilang Amerikano. Sabi ng isa, nagsasalita ka ba ng kung anong orasyon? Hindi ko iyon malilimutan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang papel, isang sulat mula sa kanyang ina, ipinadala mula sa Pilipinas noong 1997. Anak, kung pagtawanan ka nila kapag nagsasalita ka ng Tagalog, huwag kang mahiya. Sa wikang iyan kita inhele noon, humigpit ang hawak ni Tala sa kanyang kamay. Nagpatuloy si Daniel, hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng isang sipa. Ngunit ang sipa mo noong araw na iyon ay isang paggising. Paggising para saan po? Tanong ni Tala. Para sa mga nakalimot na, ang barot saya ay hindi simbolo ng kahinaan. Maaaring malambot ito, ngunit sa loob nito ay isang buong lahi na hindi kailanman sumusuko. Natahimik ang silid. Tumayo si Daniel. Inaanyayahan kitang sumali sa isang espesyal na proyekto, isang kumperensya ng mga estudyanteng Asyano. Ang tema ngayong taon ay mga simbolo at pagkakakilanlan. Maglalakas loob ka bang magsuot ng barot saya sa entablado? Tumingin si Tala sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ngumiti siya. Hindi lang po ako magsusuot. Ikukwento ko ang istorya ng isang barot saya na sinira at kung bakit ito ay nananatiling buo. Bago umalis, huminto si Daniel sa pinto. Maaaring sirain ng isang tao ang isang pirasong tela, ngunit hindi nila kayang sirain ang dangal. Nanatili si Tala sa silid ng matagal bago umuwi. Puti pa rin ang taglamig sa labas, ngunit sa loob niya may nagsisimula ng uminit. Nagsimula ang bagong linggo sa isang bagay na hindi inaasahan ni Tala. Inanyayahan siya sa opisina ng administrasyon. Ang ikatlong palapag na may mga pader na gawa sa kahoy at mga larawan ng mga dating prinsipal ay isang lugar na lagi niyang dinadaanan ngunit hindi pinapasok. Sa gitna ay isang malaking mesa kung saan naghihintay si Vice Principal Margaret Collins kasama ang 2 iba pa, Signeng Reyes at isang lalaking nakasuot ng makapal na jacket at beanie. Payat ang kanyang mukha, mukhang isang scholar, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Umupo si Tala. Maingat. Nagsalita Signeng. Collins, una sa lahat, nais kong humingi ng paumanhin sa ngalan ng eskwelahan para sa lahat ng iyong pinagdaanan. Walang sinuman ang dapat makaranas ng paninira, maging ito man ay isang barot saya o ang pagkatao. Yumuko si Tala. Ang lalaki sa tabi nignang. Collins ay dahan-dahang nagsalita. Ako si Professor Adam Schmidt,
tagapamahala ng Global Cultural Leadership Program sa Columbia University. Sinusubaybayan namin ang nangyari sa Cultural Festival at napilitan kaming pag-isipang muli ang ilang bagay dahil sa iyo. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang sobre at inilagay sa mesa. Ito ay isang opisyal na imbitasyon. Pumapayag ka bang maging kinatawan ng mga estudyanteng Asyano sa Global Dialogue on Culture na gaganapin sa Washington, D.C. sa susunod na buwan? Natigilan si Tala. Ikaw ang napili, dagdag ni Professor Schmidt, hindi dahil magaling kang makipag-away, kundi dahil alam mo kung kailan dapat magsalita. Ngumiti signang, Reyes. Ang unang talumpati ay isa sa himpapawid ng live. Ano ang sasabihin mo? Tiningnan ni Tala ang puting barot saya sa kanyang alaala, ang mga tahi ay buo pa rin ngunit mayroon ng hindi nakikitang pilat. Sumagot siya, ikukwento ko ang tungkol sa isang Pilipinang pinagtawanan sa gitna ng isang pagdiriwang at kung paano niya ginawang aral ang mga tawang iyon para sa isang buong auditorium. Hindi niya alam kung may kamerang nakatutok sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay nakatayo siya sa harap ng libu-libong tao at ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng ritmo ng kanyang lahi. Paglabas niya sa opisina, may nakita siyang isang pamilyar na tao na nakatayo sa pasilyo, si Jess, isa sa mga babaeng kasama ni Madison noong sinira ang kanyang damit. Nagtama ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, wala nang kayabangan sa mga mata ni Jess kundi isang tahimik na panginginig. May hawak siyang isang puting sobre. Naglakad si Tala palapit, hindi nagsasalita. Ngunit sa loob niya ay may ibang tunog hindi galit kundi isang mas malalim na lungkot. Nang araw na iyon, nakatanggap si Tala ng isang anonymous na text. Kung aakyat ka sa entabladong iyon, mayroong hindi papayag. Hapon bago ang kanyang pag-alis patungong Washington, kakaiba ang katahimikan sa dormitoryo. Umuulan ng bahagya. Habang inihahanda ni Tala ang kanyang talumpati, may kumatok sa kanyang pinto. 3 beses, hindi nagmamadali. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Sa sahig ay may isang papel na nakatupi. If you speak, we speak too. You don't want them to know, do you? Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Bumalik ang mga lumang alaala. Isang tawag sa telepono noong siya ay nasa high school mula sa isang kamag-anak na nagsasabing ang kanyang ama ay dating nakulong pagkatapos ng martial law, isang dahilan na hindi kailanman nabanggit. Itinago ito ng kanyang pamilya sa loob ng halos 2 dekada. Hindi siya nagtanong, hindi niya naisip na may nakakaalam. Biglang may lumabas na abiso sa kanyang computer. Ang kanyang email ay na-access mula sa isang hindi kilalang IP address sa California. May kumatok ulit. Sa pagkakataong ito, hindi niya binuksan. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang anonymous na text. Kung ayaw mong kumalat ang nakaraan ng iyong ama sa media, umalis ka sa programa. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang telepono. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nasa pagitan siya ng 2 sagradong bagay, ang karangalan ng kanyang pamilya at ang karangalan ng kanyang lahi. Tinawagan niya ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya, si James Reyes, isang Filipino-American na nakilala niya sa isang pagtitipon. Magkita tayo sa dati nating kinakainan, sabi sa kabilang linya. Huwag kang magsama ng iba. Dalhin mo ang barot saya. Nang gabing iyon, sa isang pribadong silid sa likod ng isang maliit na restaurant sa isang lugar na may maraming Pilipino, inabutan ni Reyes si Tala ng isang folder. Ang taong nagbabanta sa iyo ay hindi isang ordinaryong estudyante. Ang tunay niyang pangalan ay Jordan H. Wanlong, taong gulang sa papel, ngunit sa totoo lang ay isang observer. Isang part-time na taga-subaybay sa ilalim ng Youth Watch program ng isang international policy think tank. Binuksan ni Tala ang folder. Sa unang pahina ay isang larawan ni Jordan na nakasuot ng puting polo, katabi ang isang lalaking may puting buhok, ang direktor ng organisasyong Global Insight. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat, Field Collaborator, East Asian Student Affairs. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sila ang nagpopondo sa darating na festival at may karapatan silang makialam sa listahan ng mga tagapagsalita. Nasa blacklist ka na, nila 3 linggo na ang nakalipas pagkatapos ng iyong sanaysay tungkol sa cultural autonomy na isinumite mo sa klase sa Ingles. Tiningnan ni Tala si Reyes. Gulong-gulo ang kanyang isip, pero isang sanaysay lang iyon tungkol sa To Kill a Mockingbird.
Sinabi ko lang na kailangan ng mga minorya ng sarili nilang boses. Nakalimutan mo na ba ang huling pangungusap mo? Sabi ni G. Reyes. Akala ko dati, ang pananahimik ay katalinuhan hanggang sa napagtanto kong nangangahulugan iyon ng pagtanggap sa mali. Gaya ng sabi ng aking ama, kung ang isang Pilipino ay mananahimik habang iniinsulto, ang watawat sa likod niya ay yumuyuko rin. Iyon ang kinatatakutan nila dahil hindi iyon isang paghihiganti, kundi isang babala, sabi ni G. Reyes. At ang tatay mo, ang kanyang nakaraan, gagamitin nila iyon para siraan ka. Naglabas si G. Reyes ng isang lumang litrato. Isang lalaking nakasuot ng damit trabaho, nakatayo sa harap ng isang kulungan, ang kanyang ama, mas bata, ngunit may matatag na pananaw. Ang iyong ama ay isang inhinyero, ngunit ikinulong siya dahil sa pagsali sa isang lihim na grupo na nagbunyag ng mga chemical test ng Amerika sa isang probinsya. Ayaw nilang mabanggit iyon muli, lalo na ng anak niya, sa Amerika sa isang pandaigdigang entablado. Ano ang gagawin nila? Tanong ni Tala. Kung hindi ka aatras, maaari nilang ipadala ang isang binagong bersyon ng kwento sa media. Ang tsismis lang ay sapat na para sirain ang isang reputasyon. Tinitigan ni Tala ang puting barot saya na nakatiklop sa tabi niya. Ang mantsa ay hindi pa rin natatanggal. Naitago mo pa ba ang video noong tinapunan ako ng bagoong? Ngumiti si G. Reyes. Oo, at pati na rin ang video ng sipa mo. Pero ano ang gagawin mo? Tumayo si Tala. Kalmado ang kanyang boses. Hindi ako tatakbo. Pero kung gusto nila ng malumanay na pagtutol, ipapakita ko sa kanila kung paano ang apoy ay hindi kailangang sumigaw para sunugin ang mga maling akala. Salamat po. Kung ang karangalan ko ang kanilang tinitira, mas lalo akong may dahilan para tumayo at ipagtanggol ito. Nang araw na iyon, ang auditorium ng Kennedy Center ay nagniningning. Ang watawat ng Amerika ay iwinawagayway sa harap, kasama ang watawat ng United Nations at iba pang mga bansa. Sa hanay ng mga VIP ay mga leader ng edukasyon, mga kinatawan ng mga internasyonal na organisasyon at mga mamamahayag mula sa New York Times, Washington Post at Al Jazeera. At kasama nila, isang dalagang Pilipina na nakasuot ng isang asul na barot saya na may maliit na watawat ng Pilipinas na maingat na nakatahi malapit sa kanyang puso. Natahimik ang auditorium nang basahin ng MC ang kanyang pangalan. Mga ginang at ginoo, salubungin natin si Tala Reyes mula sa Pilipinas. Umakyat si Tala sa entablado, matatag ang kanyang tindig. Yumuko siya ng bahagya at sinimulan ang kanyang talumpati sa matatas na Ingles. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit malinaw. Minsan, ako ay isang estudyanteng hinablot ang barot saya sa gitna ng eskwelahan, hindi dahil sa damit, kundi dahil ako ay isang Pilipino. At inakala nilang iyon ay kahinaan. May kaunting bulungan sa mga manonood. Ngunit tinuruan ako ng aking bayan na ang pagiging malambot ay hindi nangangahulugang mahina, ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang pagyuko. Huminto siya at binuksan ang folder na ibinigay ni G. Reyes. May mga taong nag-aakalang matatahimik nila ako sa pamamagitan ng pananakot. Ngunit hindi ako mananahimik dahil ang tanging bagay na mas nakakatakot kaysa sa katotohanan ay ang kahihiyan na hindi mo ito ipinaglaban. Sa malaking screen sa likod niya ay lumitaw ang isang larawan ng isang internal na ulat na nagbubunyag na isang estudyante na may kaso ng hacking sa ibang eskwelahan ay pinoprotektahan para makapag-aral doon. Ang mga salitang case records sealed ay ikinagulat ng lahat. Ang kamera ay napunta sa isang babaeng nanginginig sa karamihan si Sarah, ang kasabwat ni Madison. Nanatiling kalmado si Tala. Pinapatawad ko ang mga taong nanakit sa akin, ngunit hindi ko papayagan na sirain nila ang kinabukasan ng mga susunod sa akin. Nagpalakpakan ang buong auditorium. Ang vice-principal, isang Japanese-American, ay lumuha, umakyat sa entablado, at iginawad kay Tala ang International Student of Honor Award. Akala ko dati, ang mga estudyante mula sa maliliit na bansa ay kailangan lang manahimik at mag-aral. Ngunit ngayon, tinuruan mo kami ng ibang bagay. Bago bumaba sa entablado, inilagay ni Tala ang kanyang kamay sa kanyang dibdib kung nasaan ang watawat ng Pilipinas. At marahang sinabi, "Ako ay isang Pilipino at nakatayo ako rito
hindi para kaawaan, kundi para pakinggan. Sa ilalim ng kalangitan ng Washington, isang maliit na babae ang tumayo sa gitna ng isang malaking alon. Wala nang nangahas na pagtawanan siya kapag nakasuot siya ng barutsaya dahil nakita nila na hindi lang ito isang kasuotan, kundi ang karangalan, talino at katatagan ng isang buong lahi. Marahil, hindi malilimutan ng mga tao ang imahe ng asul na barutsaya sa entabladong iyon at ang isang kamay na nakalagay sa dibdib, kung saan ang maliit na watawat ng Pilipinas ay tumitibok kasabay ng kanyang puso, hindi dahil ito ay namumukod tangi, kundi dahil sa gitna ng daan-daang mga suit at magagarang damit, iyon lang ang nag-iisang kasuotan na may dalang isang buong lahi sa likod nito. At ang kanyang boses, mahinahon ngunit matatag, ay tumatak sa isipan ng lahat. Ako ay isang Pilipino at hindi ako nakatayo rito para kaawaan. Dati, iniisip ng mga tao na ang Pilipinas ay isang maliit na bansa na walang boses, na dapat lang manahimik at matuto. Ngunit mula sa isang barutsaya na sinira, mula sa isang sipa ng arnis, mula sa sulat ng isang Pilipinong veterano, isang paglalakbay ang nagsimula, tahimik ngunit hindi mapipigilan. Ang aral ay hindi lang para kay Sarah, kay Principal Howard, o sa mga dating ng asar kay Tala. Ito ay para sa lahat ng nag-aakalang ang kabaitan ay kahinaan, ang pagpapakumbaba ay takot, at ang pagmamahal sa bayan ay isang salita lamang. Dahil may mga lahi na hindi maingay, ngunit laging nakatayo sa gitna ng bagyo. May mga taong hindi malaki, hindi kapansin-pansin, ngunit nagagawang palingunin ang buong mundo. At kung minsan ay naramdaman mong nag-iisa ka, minaliit dahil sa iyong pinagmulan, wika o kulay, alalahanin mo ang Pilipinang iyon. Hindi siya gumanti ng dahas, hindi siya nanalo gamit ang pera. Tumayo lang siya, nagsabi ng totoo, at hinayaan ang katotohanan na lumikha ng sarili nitong lakas. Tanungin mo ang iyong sarili, ilan sa ating paligid ang tahimik na nagdadala ng karangalan ng kanilang lahi, at ano ang gagawin mo para balang araw, ang iyong boses ay pakinggan din ng buong mundo? Dahil minsan, ang isang maliit na bulaklak na tumutubo sa gitna ng bagyo ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lang nitong tumayo, ng tuwid at mamukadkad para patunayang may karapatan itong umiral.